Kakapasok lang, malaking good news to. Just now, shock sila dito, Ombudsman, kumilos na, VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon. Ay, sandali, may nakalimutan tayo. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng opinion reaction itong post ng ABS-CBN News. 32 minutes ago. Just in. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre suportahan natin yan si General Macanas. Bisitahin nyo ang The General's Viewpoint. Mga katunay, ipagpatuloy natin. Vice President Sara Duterte has filed her counter affidavit before the Office of the Ombudsman to answer allegations that she misused the confidential funds of the Office of the Vice President as well as DepEd, which she headed from 2022 until her resignation in July of 2024. Grabe no, yung confidential fund na yan, hindi na matapos-tapos ang issue. Okay, so ayan. Diyan na lang siya sa bagay na yan dinidiin eh. Yan na lang ang nagiging pambala kay VP Sara. Paano pa kaya kung yung confidential fund na yan mawala na talaga? Diba? Talagang maano na, diba? Matalo sila sa binibintang nila kay VP Sara. Ano naman kaya? Ang hinihintay ko, ano naman kaya ang susunod na iaakusa nila, ang ikakaso nila kay VP Sara? Siguro, nagnakaw ka ng sinampay sa sampayan, may nakakita sa iyo. ABS-CBN News. Ito, nakakatawa kasi naguguluhan si Spokes Princess Sabante. Hindi daw sila nag-file ng kaso sa Ombudsman against kay VP Sara. Kaya nag-react si Ombudsman Martires na bakit nyo kami pinadala ng copy ng committee report kung hindi kayo nag-file. Ano yan? Scratch paper. So inaksyonan kaagad ng Ombudsman yung committee report na walang ka-attach na mga ebidensya. Just plain report, committee report. Ngayon, nababahala sina Attorney Laila de Lima, even itong si Congressman Joel Chua na bakit daw masyadong mabilis ang pag-aksyon. Hinala lang naman ito na baka daw biglang i-dismiss ng Ombudsman yung pinel na kaso bago mag-retire ang Ombudsman. Talagang talagang nababahala sila dyan, yung mga ganyan, di ba? Syempre, sa ngayon talaga, napapansin talaga natin is pumapabor ang pagkakataon kay VP Sara talaga eh. Diba? Yung mga kalaban niya, kilos ng kilos para hilahin siya pababa. Kilos ng kilos para mayari siya, para madali siya na matanggal sa pwesto, pero hindi yun nangyayari. Partida na yun si VP Sara is relax lang sa Gedli. Hiningitian lang niya kung ano man yung mga ginagawa sa kanyang yan. At yung ang mga nai-stress ay yung mga tao na gustong-gusto siyang pabagsakin. Yung mga taong gustong-gusto siyang akusahan ng kung ano-ano. Sila yung natatakot eh. Alam nyo kasi, 'di ba? Parang kasi ang ginagawa nila eh, parang 'di ba? Parang hindi ko kasi mabanggit yung salitang 'yon, alam ko bawal dito 'yun. Kasi alam mo tutuusin. Kapag si VP Sara nanalong presidente, 'di ba? Hindi ko sinasabing may gagawin sa kanilang masama, hindi ganoon. Hindi ganoon ang kaisipan ni VP Sara. Ang sinasabi ko dito, maaaring mapagbayaran nila 'yan. Na sila naman ang susunod na iimbestigahan. Yan ang mahirap dyan. Na kung ano yung ginagawa nila kay VP Sara, ganun din ang ibalik nila kay VP Sara. No? Pero ang tanong dyan, kapag
Pag nabaliktad naman ang sitwasyon at sila naman yung nalagay sa posisyon ni VP Sara na sila naman ang inaakusahan at iniimbestigahan, ginaganyan-ganyan, marami kayang tao na pwede silang masandalan. Hindi kasi kagaya ng pag-aakusa nila kay VP Sara. Yung ginagawa nila kay VP Sara, kahit anong sinasabi nila, kahit ganyan, ang mga tao ay nakakapit pa rin kay VP Sara, hindi nawawala. 'Di ba? Kasi dapat palang doon nararamdaman na nila yun eh. Ang dami na nating sinasabi sa taong to, ang dami na nating inaakusa dito, pero bakit ang tao hindi pa rin nawawala sa kanya? Sinasabi ko sa inyo, hanggat ang mga tao ay nasa tabi ng mga Duterte, ang hirap pabagsakin ng mga Duterte. Lahat ng sinasabi nyo sa kanilang hindi maganda, halos hindi pinaniniwalaan, tumatalbog lang pabalik sa inyo. Gaya ng impeachment, bumalik sa inyo. 'Di ba? Hanggat nandiyadyaan ng mga tao, kasi yan ang nagbibigay ng lakas sa mga Duterte. Kasi ang isa pa, problema sa ombudsman. Kapag ang ombudsman, umano yan, nako. Pumabor kay VP Sara yan. Weng-weng na talaga. Endgame. Statement ng ombudsman noon, I think committee hearing din ata sa Kamara. Sabi ni Ombudsman Martires, kung hahanapan nyo ng resibo ang confidential funds, hindi na yan confidential funds. So nung una... Kasi kaya nga confidential funds eh. Kapag confidential, kailangan hindi yan nalalaman. Confidential yan eh. So ibig sabihin, kapag may mga confidential palang ganyan, pwede mo na palang malaman. So hindi na pwedeng gawing confidential fund yun. Kailangan lantaran funds na yun. Bakit pinapangalanan pa ng confidential? Dapat hindi na. Diba? Tama naman si ombudsman doon. No, may punto siya ron. Sabi niya, wala namang kasong nakikita namin dyan dahil confidential fund. No, confidential kasi yan. Ngayon, kumbaga sila na lang nakakaalam niyan. Hindi na pwedeng i-broadcast sa buong Pilipinas yan. I don't know kung baka sinadya ba nila o ano. Napadalhan nila ng kopya ang ombudsman at ito na iniimbestigahan na. Mabilis namang nag-submit ng counter affidavit si VP Sara. Diyan ako believe sa ating Vice Presidente. Sino ba yan niya? Kahit kaliwat kanan ng kaso, wala. Hinaharap niya lahat. O ito. Yan yung nakakabilib kay VP Sara. Hindi niya tinatakbuhan. At hindi mo nakikitaan si VP Sara na naiinis siya eh. Kasi nakita natin siya, yung nagalit siya, syempre, yung video niya, di ba, yung nagsalita siya ng hindi maganda, syempre, hindi naman natin masisisi si VP Sara doon. Nadala siya ng emosyon niya, matinding emosyon talaga. Di ba, kasi nga, yung mga taong dapat hindi madamay is nadamay. Kasi kung siya lang talaga, kung ako na lang ang punteriya nyo, di ako na lang. Huwag na kayo mandamay ng iba. Di ba? Kasi hinaharap niya naman eh. Ang masama yung hindi niya hinaharap at nagpo-front siya ng ibang tao. Hinaharap niya lahat ng mga ikinakaso sa kanya, nagsasalita siya, siya. 'Di ba? Hinihingitian niya pa nga, ginagawa niya pa ng biro. No, hindi mo siya nakikitaan na nagpapanik siya, nai-stress siya. 'Di ba? Relax lang siya. Mas nai-stress pa nga yung mga tao na nag-aano sa kanya, nagrereklamo eh. 'Di ba? Inotats dito yung basahin ko lang, Republic of the Philippines, Office of the Prosecutor, House of... So yan, daming kinasuhan. Medyo malilit. Counter affidavit. I, Sara Zimmerman Duterte, Filipino of legal age. I am the incumbent. So, hindi kompleto itong pinatats. Anyway, malalaman na lang natin later on ano ang baka kagaya ng ito, opinion ko lang baka kagaya nung yung reply nila sa impeachment complaint na pinapabasura dahil scratch of paper lang daw
yung impeachment Scratch of complaint paper. laban kay VP Sara. So, ito Kumbaga parang walang kakwenta-kwenta. Magsasayang lang tayo ng oras dito. Kung tutusin nga, sa ngayon, nakikita natin, sayang oras lang eh. Diba? Sobrang busy sila kay VP Sara eh. Ang daming problema ng bansa natin ngayon pero hindi nila napapag-usapan. Parang hindi sila masigla kapag hindi si VP Sara ang nagiging usapan sa kanila. Diba? Kapag hindi natin napapag-initan si Sara Duterte, nakakapanlata. Diba? Kailangan lagi. Kaya parang kumandidato sila. Parang dapat pinangako na lang nila sa mga tao nung kumakandidato sila. Kapag ako naupo, ipapakulong ko mga Duterte. Parang ganun. Hindi na yung kapag ako nanalo, aayusin ko ang ating lugar. Ganto ganyan, ganto ganyan, ganto ganyan. Hindi na dapat ganun. Kasi puro Duterte lang naman ang pinoproblema nila eh. Parang yung Duterte ang pinakamalaking problema ng bansa. Na yung tipong kapag nawala ang mga Duterte, is uunlad na tayo, yayaman na tayong lahat. Sana nga. naman, inamin ni Congressman Joel Chua na ang naipadala nilang papeles sa Office of the Ombudsman ay walang mga ebidensya. So paano yan? Walang ebidensya. Baka madidismiss yan ang kinakatakot ni Attorney Laila de Lima o Congressman-elect de Lima. Baka daw madismiss. So, pag dinismiss ng... Kasi halos parehas yan eh. Yung ikinaso nila sa impeachment complaint, parehas lang dito. Kung dinismiss ng ombudsman, ano pang katuturan yung impeachment complaint nila? Madidismiss din. Kaya kinakabahan talaga sila itong mabilis na aksyon ng ombudsman. Kailan mag-retire ang ombudsman? Yan ang kinakatakot nila. Baka bago mag-retire ang ombudsman, dismiss ng kaso. August, I don't know what date sa August. So, pwede pa. May isang buwan pa mahigit bago mag-retire si Ombudsman Martires. So, ano ang kasabihan? Kaso nga lang, pag hindi natapos to, ang problema, di ba, syempre magre-retire na. Yung papalit, ano kaya ang kahihinat na nun? Yun ang nakakatakot dun yung papalit. Dili magsaba. I'm sure, kahit hindi ko pa nakita itong counter affidavit ni BP Sara, I'm sure ang nakalagay dyan is ano kaya? They're asking the ombudsman to dismiss Kala ko nakalagay, mga walang ya kayo, ayaw nyo akong tigilan, ang kukulit nyo. the case for lack of evidence. Katulad ng impeachment complaint. So, bloodbath? Wala na, hindi na tayo... Maganda niya pag nanalong presidente si BP Sara, no? Ang gawin niya na lang is parang magpatayo na lang siya ng larong Squid Game. No? Magpatayo siya ng larong Squid Game. Tapos lahat ng mga galit sa kanya, yung mga nagkakaso sa kanya, lahat ng mga yan, ipasok niya dun lahat dun sa laro. No? Nagsabi na si BP Sara. Pero alam niyo mga katunay, no? Medyo iliko lang natin ang usapan. Nakakalungkot talaga yung season 3 ng Squid Game, no? Nakakainis. Well, hindi siya happy ending. No? Kala ko ba naman happy ending? Yung season 1 maganda di ba? Season 2, medyo nabitin tayo. Yung season 3 talaga nakakainis. Kumbaga politika, napasok yung Squid Game. Sabi nila, ano ba yan, BT? Politika pinag-uusapan natin, nagpasok ko ng Squid Game dito. Nagpaliwanag na siya na... Siyempre, alam ko, baka mamaya nanood kayo. Siya, personally, gusto niya ng bloodbath. Kaya ang mga lawyers niya, ang... Tingin ko kasi yung bloodbath na yan, hindi na mangyayari yan. Kasi talagang eto Diba, nakikita naman natin, ang lakas-lakas ng panalo ni VP Sara sa Senado. No? Kita naman natin, dun pa lang yung 18 yung pumabor sa kanya, di ba?
Oh, lalo pa kaya yung boboto lang sa kanya, kailangan siyam. O sa impeacher, pag nag-anti-impeach yung siyam, siyam makakakuha na 18 nga, may bumoto na ibalik sa Kongreso yung yung impeachment kay BP Sara eh. 'Di ba? Ang kanilang recommendation is ipa-dismiss na kagad ang kaso. So sabi naman ni BP Sara, ayoko naman magsayang ng pera. At saka, totoo yun. Kung ilang buwan yung tuloy ang bloodbath, hindi nila ipapadismiss kagad. Presentation of evidence. So, mga ilang buwan yan. Kumbaga nakaka-intriga din kasi kapag nantuloy yan yung impeachment ni BP Sara, hindi natin alam kung ano ang magiging pasabog ni BP Sara doon. Yun naman yung hinihintay ng lahat ngayon. Pero syempre tayo, mas maganda wag na rin matuloy ang impeachment na yan. Syempre gusto ko na manungkulan pa rin si BP Sara bilang Vice President at makita nating tumakbo siya presidente sa 2028. Di ba? Kailangan maging fair sila. Ng taong bayan. Dahil ginagastusan natin yan. Katulad ng impeachment ni CG Corona. Ilang buwan yun. Kinonvict nila ang kawawang Chief Justice. Later on, napatunayan, wala siyang kasalanan. Dahil cleared siya sa Sandigan Bayan. So, dito talaga makikita natin ang impeachment process sa Pilipinas is sometimes it's a joke. Hindi nakabase sa ebidensya, kundi yung political inclination ng mga senator judges. Kaya umiiyak na kung ano-ano na lang nirarason ng mga anti-Sara Duterte na mag-inhibit kayo dyan, masyado kayong dikit. Sila, meron ding mga anti-Sara na mga senators, hindi man nila pinapa-inhibit. Di ba? Anyway, tama. Good luck. Ombudsman Martires, sana gawin nyo yung trabaho nyo ng katulad ng dati. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kaya mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.